Amara's POV. Ano ba ang tunay na kahulugan ng kasal? Para sa akin, ang kasal ay para sa dalawang taong nagmamahalan. Pero ito ako ngayon, magpapakasal sa hindi ko naman lubos na kilala at higit sa lahat, sa taong hindi ko mahal. Habang naglalakad ako papasok sa loob ng simbahan, ay walang tigil sa pag-agos ang luha ko sa aking mga mata. Hindi ito luha ng kasiyahan kundi luha ng kalungkutan. Wala akong magawa dahil kagustuhan ito ng aking ama. Magpapakasal ako sa laking pinagkakautangan niya ng malaking halaga. Tumigil ka na sa pag-iyak mo. Saway sa akin ng stepmother ko. Stop crying dahil nakakahiya kay Mr. Ford. Saway din sa akin ng daddy ko. Daddy, please. Ayoko pong magpakasal. Umiiyak na sabi ko sa kanya. Tumigil ka, Amara. Gusto mo bang ipakulong niya ako? Tanong naman sa akin ni daddy. Umiling naman ako bilang sagot sa kanya. Nagdaramdam ako dahil bakit kailangan na ako ang ipakasal nila kung pwede naman na ang aking stepsister. Dahil kung tutuusin ay ang madrasta ko ang dahilan kaya nagkautang ang daddy ko. At siya ang dahilan kung bakit nabaon kami sa utang at dahan-dahang lumulubog ang kumpanya na itinayo ng mommy ko. Kagad kong pinunasan ang mga luha ko dahil takot akong magalit sa akin ng daddy ko. Hinihintay namin ang groom dahil hindi pa ito dumadating. Hanggang sa bumukas ang pinto ng simbahan at pumasok ang isang matangkad at gwapong lalaki. Nakakatakot ang aura niya. Unang tingin ko pa lang sa kanya ay nakakatakot na siya. Naglalakad dito na parabang siya ang hari. Tumingin siya sa akin kaya kagad akong umiwas ng tingin. I heard him chuckled kaya lalo akong yumuko. His chuckled sounds like a devil. Dahil tumayo bigla ang mga balahibo ko sa katawan. Mukhang ayaw namang magpakasal ng anak mo sa akin. Seryoso, natanong niya sa daddy ko. Mahiyain lang ang anak ko, Mr. Ford. Magalang na sagot ng daddy ko. Okay, let's start the wedding. Sabi nito habang seryoso ang boses. Nagsimula ang kasal at wala man lang akong nagawa. Umaasa ako na isasalba ko ng ama ko o kahit tigilan man lang niya ang kasal pero wala man lang siyang ginawa at pinabayaan niya ako. Walang reception na naganap. Nagmamadali ang asawa ko. Kailangan na namin umalis dahil may mahalaga pa akong meeting. Saad niya at mabilis akong kinaladkad papunta sa kotse niya. Masakit man ang pulsuhan ko ay hindi ko magawang maisatinig. Hinayaan ko lang siya na gawin ang gusto niya, lalo na't asawa na niya ako ngayon at pag-aari na niya ako. Ipapahatid kita sa driver ko. Hindi ka alis ng bahay hanggat wala akong sinasabi. Maluwanag ba? Tanong niya sa akin. Oo. Tipid na sagot ko sa kanya. Good. Masunurin ka pala. At mukhang hindi mo naman ako bibigyan ng sakit ng ulo. Sabi niya sa akin. Hindi ako nagsalita. Mas pinili kong manahimik dahil ayoko naman na may sabihin siya sa akin. Nakakatakot siya at parang konteng pagkakamali ko lang isasaktan niya ako agad. Idinaan muna siya ng driver sa kumpanya niya bago ako dinala sa mansyon niya. Malaki ang bahay namin pero hindi hamak na mas maganda ang bahay niya. Nagsusumigaw sa karangyaan. Hindi ko alam kung nababagay ba akong tumira sa ganito kalaki na bahay. Bumaba ako at sinalubong ako ng isang may edad na babae. Maligayang pagdating po, madam. Nakangiti na bati niya sa akin. Magandang araw po sa inyo. Nakangiti rin na bati ko sa kanya. Tayo na po sa loob. Kanina pa po kayo hinihintay ni senyora. Anya sa akin. Tahimik naman ako nakasunod sa kanya. Pagpasok ko ay halos hindi ako makahinga. Nakakatakot umapak sa sahig nila na sobrang kintab at sobrang linis. Senyora, nandito na po ang asawa ni senyorito. Nasaan siya? Tanong na isang babae na sa tingin ko ay nasa 50 na. Magandang araw po. Mahina na bati ko sa kanya. Tumabing niya ang mukha ko dahil hindi ko inaasahan na sasampalin niya ako. Ang buong akala ko ay tapos na siya pero may dalawang kasunod pa siyang sampal sa akin. Ikaw ba? Ikaw bang pinag-aksayahan ng anak ko ng pera? Galit na tanong niya sa akin. Hindi ko alam ang isasagot ko. Nanatili lang akong nakatayo habang nag-uunahang pumatak ang mga luha sa mga mata ko. Malupit siya dahil pananakit kaagad ang pambungad niya sa akin. Kung ako masusunod ay hahayaan ko ng makulong ang ama mo sa bilangguan. Pero dahil nagmakaawa siya na gawin kang pambayad sa utang niya, ay pumayag ng anak ko. You're not worth it para sa ilang milyon ay pinahiram ng anak ko sa ama mo. Pero kung sa bagay, may magiging pakinabang ka naman sa amin. At
habang buhay ka nang nandito sa amin. Pagsasawaan ka ng anak ko. Kumalakak ito na parang isa sa mga kontrabida na napapanood ko sa telebisyon. Susan, dalhin mo na siya sa magiging silid niya. Utos nito kay Manang. Mabilis naman akong dinala ni Manang sa isang maliit na silid na sa tingin ko ay bodega. Iniwan niya ako at lumabas na siya. May isang papag na maliit na papag na sa tingin ko ay kakasya lang sa isang tao. May dala akong mga damit. Okay lang, Amara. Wala ka na magagawa pa. Ito na ang buhay mo ngayon. Magpasalamat ka na lang dahil may silid pa rin sila ibinigay kaysa matulog ka sa sahig. Kausap ko sa sarili ko. Hindi pa man nila sinasabi ay alam ko na ang kahihinatnan ko. Magiging katulong nila ako at habang buhay ko silang pagsisilbihan. Kumuha ako ng malinis ko na damit. Hinubad ko ang suot kong wedding gown at maingat ko itong itinupi para itabi. Napatingin ako sa phone ko dahil may tumatawag. Huminga muna ako ng malalim bago ko sinagot ang tawag ni Daddy. Hello, Dad. Hello, anak. Kamusta ka dyan? Okay ka lang ba dyan? Tanong niya sa akin. Okay lang po ako, Daddy. Mabait po sila sa akin. Sagot ko sa kanya habang pinipigilan ko ang mga luha ko. Mabuti naman kung ganoon. Maging mabuti kang asawa sa kanya. Mahal na mahal kita, anak. Sabi niya bago nawala ang tawag. Napaluha ako sa narinig ko sa kanya. Hindi ko kasi alam kung dapat ba akong maniwala sa sinasabi ng aking daddy. Lalo na sa ginawa niyang ito sa akin. Mahal ko ang daddy ko dahil siya nilang ang meron ako at gagawin ko ang lahat ng kaya kong gawin para maging proud at maging masaya siya. 1 taon na lang at matatapos na ako sa kolehiyo. Pero hindi ko rin alam kung papaaralin pa ba ako ng asawa ko. Pero gagawa ko ng paraan para hindi ako maging pabigat sa kanya. Papasok pa rin ako sa part-time job ko para may allowance ako sa school. Hindi ako pwedeng humingi ng pera sa kanya dahil alam ko na hindi rin niya ako bibigyan dahil kulang pa ang pagpapakasal ko sa utang ng ama ko sa kanya. Ang kinakatakutan ko ngayon ay paano ko gagampanan ang pagiging asawa ko sa kanya. Kailangan ko rin bang makipagsak sa kanya? Pero natatakot ako lalo na't wala akong karanasan. Halos tumalo ng puso ko sa lakas ng kalampag sa may pintuan. Kaya mabilis akong tumayo para pumunta sa may pintuan at nang buksan ko ito, ay halos matumba ako sa kinatatayuan ko dahil nasa harapan ko ang asawa ko. May kailangan po ba kayo, sir? Nauutal na tanong ko sa kanya. Tanasan niya ako ng kilay na para bang hindi niya nagustuhan ang sinabi ko. May kailangan tayo pag-usapan. Sumunod ka sa akin. Seryosong sabi niya sa akin. Kinakabahan akong sumunod sa kanya. Hindi ko alam kung saan kami pupunta dahil umakyat kami sa may hagdanan. Tahimik lang ako nakasunod sa kanya hanggang sa pumasok siya sa may isang silid. Have a seat. Utos niya sa akin. Umupo naman ako at nakayuko dahil hindi ko kayang salubungin ang mga tingin niya. Yuyuko ko na lang ba dyan? Here, basahin mo. Nakasulat dyan ang lahat ng kailangan mong malaman. Sabi niya sa akin, sabay abot ng isang puting papel. Nalaki ang mga mata ko nang makita ko kung ano ang mga nakasulat sa hawak kong papel. Pinipilit kong pigilan ang hikbi ko habang nakatingin sa mga nakasulat sa papel. Nakasaad dito na wala na talaga akong kalayaan sa piling niya. Halos hindi ko maintindihan ang mga nakasulat dito pero may isang nakasulat na hindi ko kayang alisin ang mga mata ko. Ang pinakaunang nakasulat sa parang kasunduan na ito. Read and sign it. Malamig na utos niya sa akin. Bed warmer? Wala sa sariling saad ko. Yes, and that is your number 1 rule as my wife. Sarcastic na sagot niya sa akin. Hanggang kailan? Tanong ko sa kanya. Hanggang sa magsawa ko sa'yo. You're mine only. Only mine. You're my property at wala kang ibang dapat na gawin kundi ang sundin na lahat ng nais ko. Sagot niya sa akin. Hindi ko na napigilan na bumagsak ang mga luha ko. Ano bang buhay ang naghihintay sa akin? Ano bang kapalaran ito? Bakit ako humantong sa ganitong sitwasyon? Tanong ko na lang sa sarili ko at unti-unti kong pinunasan ang mga luha ko. Tunuyo ko ang pisngi ko gamit ang palad ko. Sign it. Utos niya sa akin. Nanginginig ang kamay ko. Parang hindi ko kayang pirmahan ang mga nakasaad dito pero ano bang magagawa ko? Sino ba ako para tumanggi? Kung pag-aari na niya ako. Wala na akong karapatan sa sarili ko simula nang gawin akong pambayad ng daddy ko sa kanya. Takot at lungkot ang lumulukob sa buo kong pagkatao.
Mabilis kong pinirmahan ng papel na naging patunay ng pagiging alipin ko sa piling niya. Liv, malamig na utos niya sa akin. May tanong ako. Nauutal na tanong ko sa kanya. What is it? Paano kung may nalabag ako na isa sa mga rules mo? Tanong ko sa kanya. Your family will pay. They will suffer. They taste the hell. Nakangisi, nasagot niya sa akin. Mabilis akong lumabas sa opisina niya at patakbong bumaba papunta sa silid ko. Pagpasok ko ay kaagad akong dumapa sa papag ko at doon ko binuhos ang lahat ng sakit at lungkot na nararamdaman ko. Sobrang bigat ng nararamdaman ko ngayon. Gusto ko mangsisihin ang daddy ko ay huli na. Wala na akong magagawa pa. Hindi ko na malaya na nakatulog na pala ako sa sobrang pag-iyak. Napabalikwas ako ng bangon dahil sa malakas na katok mula sa may pintuan. Pagbukas ko'y bumungad sa akin ang mukha ng asawa ko. May kailangan po ba kayo? Kinakabahan na tanong ko sa kanya. Ayusin mo mga gamit mo at lumipat ka sa taas. Sa tabi ng silid ko. Sagot niya sa akin. Pero ang sabi po ng mommy niyo ay dito daw po ako. Mahinang saad ko sa kanya. Sino ba dapat mong sundin? Ako o siya? Ramdam ko ang galit sa boses niya. Ikaw. Sagot ko sa kanya. Nakalimutan mo na agad. Wala kang ibang susundin kundi ako lang. Walang may ibang karapatan sa'yo kundi ako lang. Pagmamayari kita at ako lang may karapatan sa iyo. Nagkakaintindihan ba tayo, Amara? Malamig na saad niya sa akin habang nakahawak ang kamay niya sa pangako. Nasasaktan ako pero hindi ko magawang pigilan siya. Hinawakan ko lang siya habang pinipilit kong pigilan ang mga luha ko nagbabadya na namang bumagsak. Habang nakatingin ako sa mga mata niya ay wala akong makitang kahit na anong emosyon. Ganito ba katigas ang puso niya? Napapikit ako ng bitawan niya ako. Fix yourself, dahil may pupuntahan tayo. Sabi niya sa akin. Hindi ako sumagot sa kanya dahil iniinda ko pa rin ang sakit ng pangako. Are you listening to me? Tanong niya sa akin. Oo. Sagot ko sa kanya. Good. Anya bago siya umalis sa harapan ko. Napaupo ako sa sahig dahil biglang nawala ng lakas sa mga tuhod ko. Sobrang nakakatakot siya. Tuwing nasa malapit siya ay para akong nawawala ng hininga. Nagbihis na ako dahil baka magalit siya kapag nagtagal pa ako. Hindi ko alam kung saan kami pupunta pero mas pinili ko na isuot ang isang simpleng bestida. Wala akong inilagay na kahit na ano sa mukha ko. Sa edad ko na 22 ay hindi man lang ako marunong mag-ayos sa sarili ko. Hindi ako marunong maglagay ng makeup. Lumabas na ako sa silid ko habang bitbit ko ang malata ko kanina. Umakyat ako at sinamahan ako ni Manang papunta sa magiging silid ko. Ang sabi niya ay nakakonekta ang silid ko sa silid ni Marcus Ford. Umupo ako sa kama. Pinagmasdan ko ang bawat sulok ng silid na ito. Katamtaman lang ang laki nito at malinis. Kahit papaano ay magiging maayos ako dito kumpara sa silid na ibinigay sa akin ng mommy niya kanina. At manghihiga ako nang bigla na lang na bumukas ang connecting door. Napopo ako ng tuwid dahil biglang dumating ang hari. Let's go! Anya sa akin. Tahimik naman ako sumunod sa kanya. Nauna siya sa akin kaya malaya akong pinagmamasdan ang kabuuan niya. Matangkad siya at may magandang katawan. Hindi ko alam kung ilang taon ang gap naming dalawa. Gwapo, mayaman at pangarap siya ng mga kababaihan. Pero para sa akin ay isa siyang bangungot sa buhay ko. Habang pababa kami, nakatingin sa akin ang mommy niya at may katabi itong magandang babae. Napalunok ako at yumuko na lang dahil hindi ko kayang salubungin ang tingin sa akin ng mga nandito sa living room. Kuya, siya na bang asawa mo? Tanong ng isang babae. Yeah? Mabilis niyang sagot sa babae. Sa tingin mo ba ay worth it siya? Sarcastic na tanong nito. May lakad kami at magmamadali kami. Sabi nito sabay hila sa akin. Sana'y worth it siya. Pagsawaan mo hanggang sa makontento ka na. Natatawa na sabi nito. Habang ako naman ay nasasaktan sa hawak sa akin na Marcus. Humigpit kasi ang hawak niya sa pulusuhan ko. Pabalibag niya akong ipinasok sa loob ng kotse niya. Napahawak na lang ako sa kamay ko. Do your job as my wife. Para naman sulit ang binayad ko sa'yo. Walang pasabi niya akong hinalikan sa labi. Nasasaktan ako sa paraan ng paghalik niya. Ramdam ko ang galit sa paraan ng halik niya. Higit sa lahat ay hindi ko alam kung paano ko ba itututuganan. Damn it, kiss me back. Galit na utos niya sa akin. Hindi ako marunong. Nahihiya na sabi ko sa kanya. Playing innocent, ha? May panguuyam na saad niya at siniil ulit ako ng halik sa labi. Shit! Hindi ka ba talaga marunong humalik?
Frustrated na tanong niya sa akin. Napaiyak naman ako dahil sa paghalik pa lang ay palpak na ako. Paano pa kaya kapag hiniling niya sa akin na makipagtalik ako sa kanya? You want to play games with me? Bakit hindi mo gawin ang ginawa mo sa akin noon? Tanong niya sa akin. Hindi ko siya maintindihan. Hindi ko alam kung ano ba ang sinasabi niya. Naguguluhan ako dahil hindi ko talaga alam. Shut up! Sigaw niya sa akin. Nanahimik na lang ako at hindi na nagsalita. Ayoko na magalit pa siya lalo sa akin. Binuhay niya ang makina ng sasakyan at mabilis niya itong pinatakbo. Napakapit naman ako sa legs niya dahil sa sobrang takot ko pero malakas niyang inalis ang kamay ko. Sorry, mahina sabi ko. Asik niya sa akin. Nakarating kami sa isang matayog na building. Isa lang ang nasa isipan ko ngayon. Ngayon na ba namin yun gagawin? Tanong ko sa sarili ko. Saan po tayo pupunta? Tanong ko sa kanya. Bakit ka ba panay po sa akin? Shit! Sigaw niya sa akin. Alam ko na galit na talaga siya sa akin. Sumakay kami sa elevator. Pupunta pala kami sa penthouse niya. Bumungad sa paningin ko ang isang magara at malawak na living room. Pero nagulat na lang ako na bigla niyang hapitin ang bewang ko at siniil na naman niya ako ng isang agresibong halik. Pumikit ako at ginaya ko ang bawat galaw ng labi niya. Satisfy me tonight. Bulong niya sa tenga ko na nagbigay ng kilabot sa kaibuturan ko. Hindi ko alam ang dapat kong gawin. Natatakot ako sa kanya. How can I satisfy him kung wala naman akong alam sa bagay na nais niyang gawin? Kiss me back. Utos niya sa akin dahil tumigil ako sa paghalik sa kanya. I can't stop myself dahil may mumunting ungol na lumalabas sa bibig ko habang ramdam ko ang panggigigil niya sa akin. Don't moan. I'm not allowing you to make a noise or moan for me. Kung ano lang ang sasabihin ko sa'yo, yun lang ang gagawin mo. Is that clear? Tanong niya sa akin. Tumango ako bilang sagot sa kanya. Nagsisimula ng uminit ang buong paligid, lalo na ang katawan ko. Pakiramdam ko'y sinisilaban ako ngayon. Kakaiba ang init na nabubuhay sa loob ko. Ito ba ang sinasabi nila na tumataas ang libido ko? I'm horny right now and I want to release. Sa tingin ko'y nagugustuhan ng katawan ko ang bawat haplos niya sa akin. He started to undress me. Hindi ko na malaya na nahubad na niya ang damit ko at tanging underwear at bra ang tanging natira sa katawan ko. Mabilis kong pinag-cross ang mga braso ko para takpan ang dibdib ko habang pinagdikit ko naman ang mga hita ko. Sobrang nahihiya ako dahil ito na ang unang beses na may nakakitang lalaki sa katawan ko. At siya ang bukod tanging nakakita sa katawan ko. Look at me. Utos niya sa akin. Nahihiya talaga ako kaya nanatili akong nakayuko. Pakiramdam ko ay napakababa ko na para na akong isang mababang uri ng babae sa paningin niya. John, I said look at me! Sigaw niya sa akin. Sorry, mahinang bulalas ko. Hinawakan niya ang pangako kaya napatingin ako sa mga mata niya. Hindi ko alam pero nakikita ko ang galit sa mga mata niya. Medyo nasasaktan ako sa hawak niya sa akin. Bumaba ang tingin niya sa labi ko kaya napalunok ako. Kiss me. Utos niya sa akin at binitawan niya ang pangako. Naglakad siya papunta sa kama at umupo siya habang hindi inaalis ang tingin sa katawan ko. Hindi ko alam kung kaya ko bang maglakad papunta sa kanya. What are you waiting for? Do your job as my wife. Umigting ang panga niya habang nagsasalita siya. Nangihina ang mga tuhod ko habang nagsisimula akong humakbang papunta sa kinaroroonan niya. Natatakot ako sa kanya. Sobrang natatakot ako na para bang nais ko nang tumakbong palabas. Nais kong tumakas sa kanya. Hindi pa ako nakakarating ay mabilis niya akong hinila papunta sa kanya. Napasubsob ako sa matipuno niyang dibdib at sumiksik na lang ako dahil sa takot ko sa kanya. Pero parasahan niya akong pinaupo sa kandungan niya at inangat na naman niya ang baba ko. Kiss me! Matigas na utos niya sa akin. Nanginginig ang kamay ko habang binabala kong hawakan ang mukha niya. Nakatingin lang siya sa akin. Pumikit ako at dahan-dahan kong inilapat ang labi ko sa labi niya. Ilang segundo rin bago ko sinimulang igalaw ang labi ko. Sobrang lambot ng labi niya. Hindi ko kayang idilat ang mga mata ko. Nanatili akong nakapikit. Naramdaman ko ang kamay niya na pinisil ang pang-upo ko. Naging agresibo na ang bawat halik niya sa akin. Halos hindi na ako makasabay pero sinusubukan ko pa rin na makasabay sa kanya. Ginagawa ko ang lahat ng makakaya ko. Pinigilan ko ang sarili ko na makalikha ng ingay, lalo na't hindi niya ako binigyan ng permiso.
Bigla ang ginawa niyang pagpasok sa akin. Napapikit ako at tumulo ang luha ko dahil sa sakit na nararamdaman ko. Bigla na lang kasi niya akong pinasok. Para akong hinihiwa sa dalawa at ramdam ko ang pagkapunit ng nasa loob ko. Bigla na lang siyang umalis sa ibabaw ko. Kaya napatingin ako sa kanya. "Damn it! You're a virgin!" Galit na sigaw niya sa akin. "Shit! Damn it!" Mabilis siyang lumabas at iniwan ako. Napasubsob na lang ako sa kama dahil bakit parang disappointed pa siya na berhen pa ako. Hanggang ngayon ay ramdam ko pa rin ang hapdi sa pagitan ng hita ko. Dahan-dahan akong tumayo. Yakap ko ang sarili ko habang dahan-dahan naglalakad papunta sa banyo. Pagpasok ko ay doon na bumuhos ang luha ko. Hinayaan kong dumaloy sa katawan ko ang tubig na nagbumula sa shower. Napahagulol ako dahil sa mga nangyayari sa akin ngayon. Unang araw ko pa lang sa piling niya at hindi ko alam kung ano ba ang mangyayari sa akin sa mga susunod pa na mga araw. Lalo ako napaiyak dahil wala na. Wala na ang pinakaiingatan ko sa lahat. Ang dapat na regalo ko sa lalaking mahal ko. Hinayaan ko ang sarili ko na ilabas ang bigat ng nararamdaman ko. Nang medyo naging okay na ako ay lumabas na ako sa banyo. Paglabas ko ay tahimik ang buong paligid. Saan kaya siya nagpunta? Tanong ko sa sarili ko. Hinanap ko siya pero hinihiling ko rin naman na wag na siyang bumalik pa. Isinuot ko ang damit ko kanina pero naiiling ako dahil wala akong suot na panty. Hindi ako sanay na wala akong suot na panloob. Kinuha ko ang kumot at binalot ko ang sarili ko. Humiga na ako sa kama dahil nakakaramdam na ako ng pagbigat ng talukap ng mga mata ko. Lalo na't mahapdi rin ang pagkababae ko. Napabalikwas ako ng bangon dahil sa lakas ng kalampag na narinig ko mula sa labas. Lumabas ako para silipin kung ano ang nangyari. Pagbukas ko ng pinto ay bumungad sa akin ang 2 tao na naghahalikan. Para akong napako sa kinatatayuan ko. Patuloy lang sila sa paghahalikan at hindi nila ako napansin. Umatras ang paa ko at mabilis kong isinara ang pintuan. Alam ko na hindi ko maibibigay sa kanya ang satisfaction na nais niya. Ano ba kasi ang kaya kong gawin? Umalis nga siya nung nalaman niya na virgin pa ako. Hindi rin ako kagaya ng iba na magaling at alam ang ginagawa lalo na sa kama. Wala nga akong alam. Kahit nga halik ay hindi ko alam gawin. Palpak pa ako. Hindi ko siya mahal pero nasasaktan ako. Masakit pala na makita na niloloko ka ng harap-harapan. Oo, wala akong karapatan dahil hindi naman namin mahal ang isa't isa. Pero asawa niya ako. Sa mata ng batas at sa mata ng Diyos ay asawa niya ako. Mag-asawa kaming dalawa. Hindi ko kayang pigilan ang sarili ko. Bumuhos ang luha ko sa hindi malamang dahilan. Amar, pigilan mo ang sarili mo. Bakit ka ba umiiyak? Bakit ka ba nasasaktan? Tanong ko sa sarili ko. Pinunasan ko ang luha ko. Nagulat ako dahil biglang bumukas ang pinto at pumasok siya na magulo ang buhok at wala nang saplot pang itaas. Bakit gising ka pa? Tanong niya sa akin. Matutulog na rin po ako. Nauutal na sagot ko sa kanya. Hindi ko alam kung sulit ba ang pera ko sa'yo. Nakayaan kita ngayon pero sa susunod ay gawin mo na ang trabaho mo. Sabi niya sa akin at mabilis siyang humiga sa kama. Kahit ako'y nagtatanong na rin sa sarili ko kung sulit nga ba ako para sa milyones niya. Dahan-dahan akong humiga sa tabi niya. Kailangan ko nang tanggapin sa sarili ko na may asawa na ako. Ang tanging hiling ko na lang talaga ngayon ay payagan niya akong pumasok sa university kahit yun na lang. Unti-unti kong iminulat ang mga mata ko. Nakayakap sa akin si Marcus. Habang nakatingin ako sa kanya ay marami na naman na tumatakbo sa isipan ko. Iniisip ko kung paano ko ba siya mapapasaya. May pag-asa kaya na maging okay kami? Matututunan ko rin kaya siyang mahalin? Ano ba ang mga paborito niya? Ngumiti rin kaya siya ng totoo? Yung ngiti na masaya? Nakita ko na gumalaw siya kaya natataranta ako. Hindi ko alam kung ano ba ang gagawin ko kaya mabilis kong inalis ang braso niya sa tiyan ko. Ouch! Nagulat ako dahil nahulog ako sa kama niya. Napahawak ako sa balakang ko. Hinilot-hilot ko ito ng bahagya. At nang tumingala ako ay nagtama ang mga mata naming dalawa. Ako ang unang umiwas ng tingin sa kanya. Hindi ko kasi talaga kayang salubungin ang mga mata niya. Wala naman akong emosyon na nakikita sa mga mata niya. Good morning, sir. Kinakabahan na bati ko sa kanya. Bumangon na siya at hindi niya ako pinansin. Kaagad kong pinagdikit ang hita ko dahil naalala ko na wala nga pala akong panty. Kuya, pwede po ba akong pumasok sa school? Lakas loob na tanong ko sa kanya. Anong sabi mo? Kuya? Kunot noon na tanong niya sa akin at ramdam ko ang galit sa boses niya.
Sorry, hindi ko po kasi alam may tatawag ko sa'yo. Nakayoko na sagot ko sa kanya. I'm your husband, kaya paano mo naisip na tawagin akong kuya? May mag-asawa ba na kuya ang tawag ng babae sa asawa niya? Galit na sabi niya at padabog na pumasok sa loob ng banyo. Ang tanga mo talaga, Amara. Tama naman siya. Wala mag-asawa na kuya ang tawagan. Dahil sa katangahan mo ay baka lalong hindi ka payagan na pumasok sa school. Naiinis din ako sa sarili ko ngayon. Hinintay ko siyang lumabas sa banyo. Paglabas niya ay napaiwas agad ako ng tingin dahil nakahubad siya. Para bang normal na lang sa kanya na nakahubad sa harapan ng iba. Kung sa bagay ay maganda ang katawan niya at walang dapat na ikahiya. Ano sinasabi mo kanina? Tanong niya sa akin habang nagsisimula na siyang magbihis. Papayagan mo ba kung pumasok sa school? Lakas loob na tanong ko ulit sa kanya. Kung hindi ako papayag, anong gagawin mo? Tanong niya bigla sa akin. Hayaan mo po sana ako. Pangako, hindi ako magiging pabigat sa'yo. May part-time job po ako. Anong part-time job mo? Tanong niya sa akin. Sa bake shop po. Sagot ko sa kanya pero mukhang galit siya sa akin. Can you stop that po, Ping? Pasyado na ba ako matanda sa paningin mo? Galit na anito sa akin. Sorry. Oo, Marcus. Sad ko sa kanya. Marcus, ha? Ano bang mas gusto mo? Dwayne or Marcus? Marcus Dwayne kasi ang tunay niyang pangalan. Tinanong ko siya para alam ko at para hindi na siya magalit sa akin. Kahit ano, basta hindi kuya. Why are you smiling? Tanong niya sa akin. Wala. Mabilis na sagot ko bago ako pumasok sa loob ng banyo. Hindi ko rin kasi alam kung bakit ako biglang umiti. Masyado siguro akong nadala dahil ang cute niya kanina. Pagkatapos ko maligo ay may ibinigay siya sa akin na damit. Nung una ay nag-hesitate pa ako dahil baka damit ng babae niya. Wear that. Hahayaan kita sa nais mo. Ayoko lang ng problema. Higit sa lahat ay umiwas ka sa mga lalaki. Subukan mo lang akong lokohin dahil papatayin ko sila. Seryosong sabi niya na nagbibigay ng kilabot sa puso ko. Makakaasa ka. Gusto ko lang na makapagtapos sa pag-aaral ko. Nakayuko na sabi ko sa kanya. Pumunta ka sa kakilala kong doktor. Hindi ka pwedeng mabuntis. Ayoko magkaanak sa'yo. Sige. Mahinang sagot ko sa kanya. Parang sampal sa akin ang sinabi niya pero kahit ako ay hindi ko rin na naisip na magkaanak sa kanya. Lalo na't ganito kami at masyado pa akong bata para maging isang ina. Ayoko na maranasan ng anak ko ang nararanasan ko ngayon sa piling ng ama niya. Alam ko na simula pa lang ito ng paghihirap ko sa piling niya. Absent ako ngayong araw kaya sa bahay nila ako tumuloy. Hinatid ako ng driver niya. May pasok siya sa opisina. Pagpasok ay bumungad sa akin ang mapanghusgang mga mata ng kanyang ina. Para bang may ibang ibig sabihin ang tingin niya sa akin. Para bang ang dumi kong babae at pinandidirihan niya ako. Alam ko na hindi ka magtatagal dito. Magsasawa din sa iyong anak ko. Kaya sulitin mo na mga araw mo dito. Sisiguraduhin ko na hindi ka magiging buhay prinsesa dito. Hindi ang isang katulad mo ang nais ko para sa anak ko. Saad niya sa akin at mabilis na umakyat sa itaas. Ako naman ay naiwang nakatulala. Bigla na lang pumatak ang mga luha ko. Hindi ko alam kung bakit ba siya galit sa akin pero bakit sa akin siya nagagalit. Hindi ko rin naman kagustuhan na tumira dito. Kung ako lang masusunod ay hindi ako titira sa bahay na ito. Pero wala akong choice dahil anak niya mismo ang nagdala sa akin sa lugar na ito. Pinunasan ko ang mga luha ko. Kaya mo ito, Amara. Kaya mo. Kumbinsi ko sa sarili ko. Umakyat na ako sa silid ko. Pagpasok ko ay nakakalat ang mga gamit ko sa maleta at lahat ng iyon ay nasa sahig na. Hindi ko alam kung sino ang gumawa noon pero kaagad na nakuha ang atensyon ko ng larawan namin ni Mommy na ngayon ay punit na. Mabilis ko itong pinulot. Nagsimula ng bumuhos ang luha ko. Anong klaseng tao sila? Bakit kailangan pa nila itong gawin? Naganap ako ng tape para ayusin ang larawan namin ni Mommy. Ito na lang ang larawan na meron ako. Lahat kasi na larawan namin ni Mommy ay sinunog na ng stepmother ko kaya ito na lang ang naitabi ko at talagang tinatago ko pa. Iyak ako ng iyak habang inaayos ko iyon. Sinimulan kong lagyan ng tape at pinagdikit-dikit ko. Sorry, Mommy. I wish you were here. Pero alam ko na kahit anong gawin ko, hindi ka na babalik. I'm sorry, Mom. And I really missed you. Kausap ko sa larawan niya. Minsan ay hindi ko maiwasan na magalit sa sarili ko. Galit ako at sinisisi ko ang sarili ko.
Sana ako na lang ang namatay at hindi ang mommy ko. Nang dahil sa akin kaya nawala siya. Kung nakinig lang ako sa kanya, hindi sana ito mangyayari. 4 na taon pa lang ang lumipas at talagang sariwa pa rin ang lahat sa akin. Nang maayos ko na larawan ay naganap ako ng lugar na pwede kong pagtaguan para hindi na nila makita. Nagpapasalamat pa rin ako dahil hindi nila ito sununog. Naligpit ko rin ang mga gamit ko na nakakalat sa sahig. Nang matapos na ako ay bumaba na ako. Pagbaba ko ay sinalubong ako ng isang katulong at binigyan niya ako ng panlinis. Sabi ni Senyori, maglinis ka raw sa likod ng bahay. Sabi niya sa akin. Okay po. Sagot ko sa kanya. Ihatid kita para hindi ka maligaw. Nakangiti na sabi niya sa akin. Salamat. Pasasalamat ko sa kanya. Ako nga pala sa Vivian. Pakilala niya sa akin. Ako naman sa Amara. Bagay sa'yo ang pangalan mo. Ang ganda-ganda mo. Sobrang amo ng mukha mo. Kaya siguro nagustuhan ka na Senyorito Dwayne. Sabi niya sa akin. Hindi niya ako gusto. Alam ko na alam niyo kung bakit ako nandito. Malungkot na sabi ko sa kanya.